Iyon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 11, 2025. At pag-usapan po natin ito pong post ni Mr. Ramon Tulfo, ang isang investigador at chismoso. No? Investigative journalist po kasi itong si Ramon Tulfo. Pero marami po itong mga chinichismis na totoo di ba? Ang tanong lamang dito ngayon, kung totoo ito pong kanyang panulat sa social media account po niya o Facebook na Ramon Tulfo. Dito po, inaakusahan niya o sinasabi niya ang impormasyon na nag-aakusa sa mga personalidad katulad ni na Vice Presidente Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte at dating Gobernador Chavit Singson na pinansir daw po sa tangkang pagpapabagsak sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga operators naman po nito ay sa pangunguna nitong retired general na si Romeo Poquis at iba pa. Babasahin po natin ang mga impormasyon na yan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ang katanungan, sino-sino ang gustong magpabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa latest post or prior to that, ito pong kahapon pala, latest post yung reaction niya ngayon. Pero kahapon po pala ito, i-correct ko lamang yung statement natin, pinost ni Mr. Ramon Tulfo. Hindi kasi ako nagla-live araw-araw kaya nawawala ako sa sirkulasyon. Ito po, basahin po natin. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Ang mga operators di umano ay sina Romeo Poquis, Orly De Leon. Subject for confirmation, ang pangalan pong ating babanggitin, si Mayor Benjamin Magalong. Johnny Macanas, ito mukhang kumpirmado kasi isa lang naman yung nilagay na subject for confirmation si Magalong lang no. Gerald Bantag, nagtatago na, nagagawa pang magtangkang magpabagsak kay Pangulo Si Gerald Bantag, ito po wanted sa pagpatay kay Percy Lapid. Si Percy Lapid po ay isang veteranong journalist, Iglesia ni Cristo. Pareha sila. Pero nagtataka tayo bakit ayon sa bintang kay Bantag nagawa niya ito sa kapwa niya Iglesia ni Cristo. Pinatay si Percy Lapid noong October 3, 2022. Yung isang co-mastermind, pinagkakatiwalaan nitong si Gerald Bantag na dating BJMP at isinama niya sa Bureau of Corrections, pumanaw na. Yung isa naman, nakakulong. Yung mismong gunman at yung tatlo at large. Ganyan po ka-komplikado yung hustisyang hinahanap para po kay Percy Lapid na hanggang ngayon mailap pa rin. Tuloy ko po ang binabasa natin. Si Kernel La Chica, salamat sa membership, Kaloyal Love Sapphire. Si Kernel Leonardo, Kernel Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Tupacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marculeta, Orlando Olamit, and certain Monk or alias Monk. Possible financiers, ito na, Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, and Chavit Singson. Ayon kay Ramon Tulfo, don't ask me where I got the information. I won't tell kahit na pitpitin nyo ang bayag ko. Nag-react po dito si Badoy. Wala naman daw pong pipit-piting bayag kay Ramon Tulfo. Anyway, ang mahalaga, ano ang reaksyon po dito ng Malacanang? Sa katatapos lamang po o kani-kaninang press conference ng ating magaling at matapang, mukhang karapat-dapat itong maging DOJ Secretary, si Attorney Undersecretary Claire Castro. Ito po ang naging kasagutan niya sa tanong ng dalawang reporter. Pakinggan po natin ito mga tol. Post po si Mr. Ramon Tulfo regarding this alleged destabilization against the government and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, and si Mr. Chavit Singson. Ano pang reaksyon ng palasyo dito? Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Poquis, General Orlando De Leon at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel La Chica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gitong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi na po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate. At sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigyan na po nila sa intelligence community nila. Sa part ng
palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong alleged report of destabilization? Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikita dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina. Ayan na. Ma'am, sa kaugnay na issue, hindi ho ngayon lang lumutang itong ilan sa mga pangalan. Nabanggit niyo po si Retired General Pocis na isa daw po sa mga lumapit kay AFP Chief Romeo Bronner na mag-withdraw ng support at support. Hindi lang kasi ngayon yan Dahil lamang ba sinulat ni Ramon Tulfo kaya napag-uusapan? Actually, merong isang matapang na vlogger, si Pebbles Talaquera, ang talagang consistent sa paglalabas ng mga impormasyon kaugnay po nito. At dahil nga po doon, yung dati niyang mga pages nawawala, at ito po yung pinaka-latest page niya, kung saan marami pong mga impormasyon na ibinabahagi si Pebbles Talaquera, 4NA, pero tawagin na lang natin siyang Pebbles. At basahin po natin ang mga relevant at pasensya na, information pasensya na sa mga Iglesia ni Cristo na manonood po natin. Babasahin ko po ang kanyang post, pinaka-latest po dito an hour ago. Question sa mga INC members, pati na rin sa iyo, Eduardo Manalo, at iyong mga anak na pasaway na pinakasal mo sa Japan na buntis na. Binabasa ko lamang po ito. At ang nakabuntis ay may asawa. Ay sorry, nadulas ako. Pati iyong isang anak niya na babae na tiniwalag na ang boyfriend dahil suwail sa INC pero palihim na dinadalaw ng kanyang anak na babae kasama si Jezebel sa Mindoro, kaya ayun, kinasal na din at leader ng STF. Ay, napahaba. Balik na tayo sa tanong ko. Kasi puro yung namatay at nagbalik loob ang nasa messages ko. Kailan nagbalik loob ang Kateni? Magbigay kayo ng picture na magkasama si Eduardo at ang Kateni. Kailan namatay ang Kateni? Magbigay kayo ng resibo na namatay na ang Kateni. Ngayon, kung yan ang sinabi sa inyo ng mga leader nyo at wala kayong naipakitang resibo, pues, ginagago kayo ng leaders nyo. Why? Simple lang, palibasa below zero mga IQ nyo. Ouch. Ang pangyayari sa kanilang pamilya ay nabalita sa buong mundo. Ang pambabastarda ni Eduardo Manalo sa kanyang pamilya ay laman ng pahayagan. So kung nagbalik loob ang Kateni, dapat pinakita ni Eduardo yan para mawala ang agam-agam na galit siya sa kanyang ina, nasaan ang pruweba. Ang nakasanayan nyo kapag inililipat na ang pamamahala ng lumang tagapamahala sa bagong mamamahala ay may seremonya. Ipinapatong ang kamay sa ulo ng dating namamahala sa bagong mamamahala na magpapatunay na siya ang bagong tagapamahala. Kailan namatay ang KRD Manalo at kailan ipinatong ang kamay ng KRD kay Eduardo Manalo na siyang magpapatibay na si Eduardo Manalo ang bagong tagapamahala ng INC. Kapag wala kayong nailabas na resibo, lalo na kayong mga ulagang ministro, tumalon kayo sa building ng New Era College. Mga impostora, ginugulo nyo mga matitinong INC members. Pasneya, brilyante ng langit, inuutusan kita na kunin mo lahat ng impostor sa INC at itapon mo sila sa impyerno. Panulat po iyan ni Pebbles Talaquera an hour ago. Binasa lamang po natin. At tuloy-tuloy po tayo. Teka muna. Pero bakit po natin binabasa ang mga relevant post na ito ng INC o ni Pebbles Talaquera tungkol sa INC? Sa darating po kasi na November 16, 17, 18, magsasagawa po ng 3 araw na rally sa Quirino Grandstand ang relihiyong Iglesia ni Cristo at ito daw po ay para sa transparency at accountability. Pero hina-hijack po ito ng mga DDS at sinasabi na ang rally po daw na ito ay ang magpapabagsak sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa mga impormasyon na kumakalat ngayon, hindi ko alam kung ito po ay totoo pero available po ito sa internet. Pinagbibintangan po ang magiging kaganapan na ito na talagang ang target ay ang ating Pangulo para pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Sana mas maging malinaw ang pananalita dito ng Iglesia ni Cristo at itanggi nila ang pag-hijack ng mga DDS sa kanilang maaaring gawain sa 3 araw po na yan na parating, November 16, 17 at 18. At sabihin nila sa harapan ng publiko na ito po ay for transparency and accountability at hindi nila pahihintulutan ang katulad ni Senador Rodante Marcoleta na magsalita sa entablado. Dahil alam naman natin na kapag nagsalita itong si Marcoleta,
mangyayari po ulit yung nangyari noong January 2025 kung saan ang tinatawag ng Iglesia ni Cristo na rally para sa kapayapaan ay nahaluan po ng pamumulitika. Ituloy po natin ang sinasabi po dito ni Pebbles Talakera. Teka muna, 14 hours ago. Napaisip ako bigla sa lahat ng pinost ko, ngayon lang ako tinadtad ng message ng INC. May mali. May nag-message na pinagmumura ako at ang sabi is nagbalik loob na daw. Nung tinatanong ko kung sino ang nagbalik loob, ayaw niya sumagot at mura lang siya ng mura. So may kwento silang ginawa sa mga kapatiran tungkol sa pamilya ni Eduardo. Kasi bakit may eksenang nagbalik loob na? Kung si Ka Angel ang sinasabing nagbalik loob na, hindi totoo yan. Bakit nakakulong pa din si Ka Angel sa BJMP Camp Bagong Diwa? Kung ang ina naman ni Eduardo ang sinasabing nagbalik loob na, bakit hindi magpakita si Eduardo ng picture na kasama niya ang kanyang ina? Ay nako ha, may maling sinasabi ang mga nasa itaas sa mga kapatiran nila. I am so sure kasi galit na galit sila sa mga message nila sa akin. Sino yung nagbalik loob bago mamatay? Naloka ako. Sino yung namatay? Lahat sila buhay. May mali. Tuloy po tayo sa pagbasa. 14 hours ago rin. Hala, ang daming trolls na INC. Super message sa akin after I reposted the video. Pinagmumura ako. Kailan naman nila? Affected ako, and so on, and so forth. Ang dami po nito mga tol, hindi na po natin iisa-isahin basahin. Puntahan nyo na lamang po ang mismong page ni Pebbles Talakera. At no comment ako sa lahat ng mga sinabi niya rito. Alam nyo naman, bilang isang criminologist, alam natin ang libelo. At these statements, although sinasabi ni Pebbles Talakera tayon sa kanya makatotohanan, ay isang libelous remarks. Ganun pa man, hanga ako kay Pebbles Talakera dahil matapang siya. Mag-ingat lamang siya sapagkat hindi lamang batas ang maaaring makalaban niya rito kung hindi itong mga taong kanyang inaatake na ayon sa kanya to pinagtatangkaan na po ang kanyang buhay. Tuloy po natin ang pakikinig sa mga katanungan at kasagutan dito sa naging press conference kanina ni Undersecretary Claire Castro. Portahan yung mga kilos protesta. Umuusad na ho ba yung investigasyon tungkol sa mga aksyon ito ng mga retired generals and probably the rest of the people in the list? Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. So sa ngayon, wala pa tayo sa punto na pwede na nating sabihin merong nalalabag na batas itong mga taong ito na nasa listahan ni Mr. Tulfo. Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Kailangan po maimbestigahan ito na mas malaliman. Salamat. Okay? Alam niyo mga tol, ang mga pahayag dito ni Ramon Tulfo at mga pahayag ng iba pang mga personalidad, katulad partikular ni Congressman Kiko Barsaga, ay lagpas na po ito sa ating karapatan sa malayang pamamahayag. Ako po ay naniniwala, in particular, ang pahayag nitong si Congressman Kiko Barsaga ay inciting to sedition na. At dahil po dyan, pakinggan po natin ang vlog ni Fiscal EJ. Bakit nawala ang aking internet? Connected pa rin ba tayo? Wala tayong internet mga tol. Connected pa rin ba ako? Bakit nawala? Naka-globe. Pagka nilipat ko sa PLDT, mawawala tayo. Ganun pa man, kung connected tayo, ipaparinig ko na lamang po sa inyo sa aking cellphone ang vlog ni Fiscal EJ. Kaugnay po ng kanyang reaksyon sa naging pahayag nitong si Kiko Barsaga at naniniwala ako na ito ay hindi lamang limitado kay Kiko Barsaga, kung hindi sa mga nagiging pahayag na rin ng mga personalidad, pangalan na atin pong binanggit kanina, ang inciting to sedition. No? Ito ba ang eksaktong pwedeng ikaso kay Kiko Barsaga? Pakinggan po natin ito mga tol. My fellow citizens, corruption has killed the people of Cebu. The national government has stolen too much from the people. Saan ba speaker First, it was nito? only money and our national pride. But now we have reached a point where our corrupt politicians are directly taking human lives as well. There is no more hope for the Marcos administration. Our president steals and parties while our citizens suffer and drown. Which is why, alongside Mindanao, I will call upon the people of Cebu and the rest of Visayas to join our calls for secession. Instead of having your taxes and natural resources exploited by the elites of the National Capital Region, let us instead create an independent government that truly acts in service to the people. Let us create a future for Visayas and Mindanao that is decided by their own people, rather than one dictated by Marcos and his political allies. Join us in making a better government.
God bless Luzon, and God bless the Republic of Visayas. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Ang panawagan ni Congressman Kiko Barzaga para sa secession ng Visayas at Mindanao mula sa Luzon, isang simpleng opinion lang ba o isang malinaw na paglabag sa batas? This is not just political noise. What he said has serious constitutional and criminal implications. Let's talk about why his statements may amount to inciting to sedition under the revised penal code and how this could also violate the Constitution and his oath of office. Now, as a member of Congress, Barzaga took an oath to uphold and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, tungkulin niyang protektahan ang integridad ng ating bansa, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Pero sa kanyang panawagan na maghiwalay ang Visayas at Mindanao mula sa Luzon, malinaw na tinatakil niya ang mismong prinsipyo ng territorial unity na nakasaad sa Article 1 of the 1987 Constitution. By calling for the dissolution of that unity, Barzaga isn't just being controversial. He's betraying the very Constitution he swore to defend. Secession is not a political opinion protected by free speech. It's a call to dismember the Republic. Now let's look at the law. Under Article 142 of the Revised Penal Code, the crime of inciting to sedition punishes anyone who by means of speeches, writings, or other representations incites others to commit acts of sedition. Ang parusa dito ay prisyon correctional in its maximum period at multa na hanggang 400,000 pesos. Pero kapag ginawa ito online o sa social media, papasok na rin ang Cybercrime Prevention Act, kaya ang parusa ay 1 degree higher. Yan. Marami ang nakakapansin na ang mga pahayag ng iba't ibang personalidad, partikular nitong si Barzaga, ay paglabag na sa batas. Pero katulad nga ng reaksyon ni Wonder Woman, ang dami daw lumalabag sa batas pero wala namang aksyon. I beg to disagree. Kasi bakit? Our President observes rule of law and due process. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos katulad ng kanyang sinundan na porket sinabihan lamang ng isang teacher na ipapapatay sa halagang 50 million pesos ay agad na inaresto, sinampahan ng kaso and eventually na-dismiss ito. Bakit na-dismiss? Kasi nilabag po nito ang proseso, hindi po sinunod ang batas. And that is the unfortunate thing sa atin. Hindi po natin dapat isisi sa kasalukuyang gobyerno kung bakit hanggang ngayon wala pa rin pong nakakasuhan. That's how the due process operates. Sinasabi po sa ating konstitusyon that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang due process is the opportunity to be heard. The essence of due process is the right of notice. Hindi pa pwedeng basta mo na lamang kasuhan, arestuhin ng ganun kabilis nang hindi dumadaan sa due process. Kung gusto po natin sisihin ang kasalukuyang gobyerno dahil po sa pagkakataon na yan, unahin po natin sisihin ang umiiral po na batas. Wala pong shortcut, no? Hindi po shortcut ang mga nangyayari sa atin. Magkaiba po kasi ang quote in flagrante delicto sa regular filing. Ang mga nangyayaring pahayag katulad ni Kiko Barzaga ay hindi po ganon masasabi natin na quote in flagrante delicto kahit ito po ay isinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang public speeches at in-upload sa social media. In short mga tol, huwag nating i-shortcut ang hustisya. Ang mahirap sa atin ay iinip tayo no? Kasi ganito lang kasimple yan. Kung iso-shortcut natin ang due process, matutulad lamang ito sa mga nakalipas na panahon na merong sinampahan ng kaso kinalaunan mapapawalang sala. Ano ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dito? Hindi niya hahayaan na merong makasuhan tapos mapapawalang sala sa huli. Ibig sabihin, kapag ka nagsampa ka ng kaso, dapat malakas. Dapat ito ay mauuwi sa conviction. Hindi yung para lamang isatisfy, pasensya ka na, Wonder Woman, ang katulad mo na dismayado sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Hindi pa pwedeng isatisfy kayo sa mga ganyang pagkakataon na dapat may makasuhan kaagad. Matuto tayong magantay. Ilang araw, ilang buwan pa lamang nakakalipas, gusto kaagad natin may makulong at makasuhan. Pagka lumagpas ang Disyembre, partikular sa flood control project anomalies na walang nakasuhan, doon po tayo mag-react kasi yun ang sinasabi ng ating ombudsman, di ba? Ombudsman. Kung sinasabi nyo na hindi naman si PBBM ang sinisisi natin, ano ba ang nasa ilalim ni PBBM? Di ba ang Department of Justice? Tandaan natin, pag sinisisi natin ang Department of Justice, sinisisi din natin si Pangulong Bongbong Marcos. Why? Because the Secretary of Justice is the alter ego of the President. What the Secretary of Justice says
sinasabi ng ating Pangulo. Ganun po kasimple yun. Hindi na ako makikipagtalo sa inyo mga tol. Basta tayo, I hope, matutong magantay, hindi nadadaan sa shortcut ang mga pagkakataon. Tandaan natin, ika nga sa mga motivation or na mga sinasabi ng motivational speaker, success cannot be attained over time or overnight. No? Diba? Kung gusto natin ng successful prosecution, even successful arrest, dapat matibay ang ebidensya. Aanuhin natin para lamang isatisfy ang kagustuhan ng publiko, tapos kinalaunan, mauuwi lang. Katulad ng pagpapawalang sala kina Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, at Bong Revilla. Hindi na dapat maulit ang mga ganung pagkakataon. Dapat pagka may sinampahan ng kaso, dapat conviction, pagkakakulong talaga. Ganito na lamang, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Alam ko, di naman pikon si Wonder Woman. No? Maraming beses na kaming nag-diskurso niyan dito sa ating live streaming. Ang kanyang paniniwala, tama para sa kanya. Siyempre, ang paniniwala ko, tama para sa akin. Pero kayo po ang humusga. Kayo ang tama, ako ang mali, sabi ng isang vlogger na dating artista. Ganito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.